Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng tricolor na sapin-sapin na may budbod. So ito na yung ingredients natin, 2 cups ng glutinous rice flour. Dadagdagan ko pa siya ng 1 cup ng all-purpose flour. Tapos ilalagay na natin yung coconut cream, gata, para i-measure natin. 1, pala pure. 2. Maglalagay ako dito ng kaunting asin. 1/2 teaspoon. 1/2 cup ng asukal. White sugar. Tapos, yung maliit po na lata ng condensed milk. Cowbell yung gamit ko, maliit lang na lata. Kasi dalawang klase yan. Ito ay 200 grams ba to? Basta kalahati siguro to nung malaking ordinary. Ayan. Maliit siya. Tapos maglalagay tayo ng gata pa ulit. 1/2 cup. So tatansyahin lang natin yan kung kailangan pa natin magdagdag mamaya. May natira pa tayong kaunting gata. Maglalagay tayo ng 1/2 cup ng evaporated milk. So, nandyan na yung mga ingredients natin. Haluin muna natin mabuti. Yan. So, minsan kasi yung mixture, nakadepende yan sa klase nung nabili nating flour. So, yung glutinous flour natin, doon yan nakadepende. So, ito, haluin natin mabuti at titingnan natin kung ayos na. Okay, siguro naman hindi ito labis dito. Ubusin na natin. Ngayon naman, ang gagawin natin ay hatiin natin sa 3 yung mixture natin. Yung isa, hindi natin kukulayan. Kulay white lang siya. At yung isa, kukulayan natin ng violet. At yung isa naman ay yellow. Ayan, hatiin na natin sa 3. So, kulayan na natin. McCormick po yung gamit kong pangkulay. Patak-patak lang. Okay na. Pati yung kamay ko tuloy na kulayan. So, unahin natin yung color violet. Yan, halu-haluin lang natin. Hanggat sa maano natin, maging pare-parehas yung kulay ng violet. Napakaganda nung kulay violet natin. Yan. Napaka-smooth ng mixture kasi sinala po natin bago natin pinaghiwa-hiwalay at kinulayan. Okay na yung color violet natin. I-set aside lang natin to at kulayan naman natin yung kulay yellow. So, konti lang ulit na pangkulay. Basta lang siya magkaroon ng kulay yellow. Patak-patak lang, di ko na po sinukat. Wala pa yun sa 1/2 teaspoon. Siguro 1/4 teaspoon lang. At ayan, okay na yung ating color yellow. Ang ganda din ng color yellow. Ngayon naman ay mag-assemble na tayo dito sa mga molder. Medium size po ang gamit kong molder at bago po natin yan lalagyan ng mixture, ay greenish ko po yan ng vegetable oil. Pwede rin pong melted margarine or kahit ano po na meron kayo dyan na oil. Pwede rin yung coconut oil, ganon. Yan, inuna natin yung violet, tapos yung yellow, tapos yung color white. Ayan, 'di ba? So ang ganda. Actually, kahapon, habang nagbabrowse ako,
lagi na akong gumagawa ng sapin-sapin. Pero habang nagbabrowse ako kahapon, nakita ko lang tong ganitong klase. So sabi ko, gagawa din ako kasi ang ordinary sapin-sapin lang yung nagagawa ko palagi na yung color niya na patong-patong. So ito, nagandahan ako, parang naagaw yung pansin ko dito sa tricolor na sapin-sapin na to. So ayan, at ganyan lang ang gagawin natin sa mga susunod pa nating mga sapin-sapin. So medyo marami-rami to, kaya medyo matatagalan tayo. So habang gumagawa po ako nung mga nag-assemble ako sa mga photo molder nung ating sapin-sapin, ay niluluto na rin po ng partner ko itong budbod na ilalagay natin sa toppings. So bali po, yan lang po yung pinagpigaan ng gata. Tapos, nilagyan lang yan ng konting sugar. So, ngayon naman, bago natin i-steam ay didesignan pa rin natin ulit itong mga sapin-sapin mixture na nilagay natin dito sa mga photo molder natin. So, gamit lang po ang toothpick ay magde-design na po tayo. So, ayan, ganyan lang yung gagawin natin. O, diba ang cute? Para siyang para siyang kabibe, para siyang flower na ewan. O, diba ang cute niya? At habang ginagawa ko po ito ay nagpapakulo na ako ng tubig sa steamer na gagamitin natin. Ang gagamitin natin ditong steamer ay yung malaki kong steamer na 32 inches. Para kasyang-kasya po ito. Kasi nakagawa po tayo dun sa mixture natin ng 31 pieces na medium size na sapin-sapin. Diba? 2 cups lang kasi yon ng glutinous flour, saka 1 cup din ng all-purpose flour. So, ganyan lang yung gagawin natin. At in-steam ko po yan ng 20 minutes kasi medium lang yung apoy natin, hindi nakatodo. Kasi baka masira yung design na ginawa natin. So, tuloy-tuloy lang na ganyan. Toothpick po yan yung gamit ko. See? So, ang cute po nila. Ayan, ang ganda nila, 'di ba? So, kailangan ilalagay po natin 'to, kulong-kulo yung tubig, tapos hindi masyadong malakas. Ayan, ang ating nagmamagandang sapin-sapin. So, ang ganda po niya, di siya nasira sa pagkulo kasi nasa luhit lang siya. For 20 minutes, ganyan na po yung naging itsura. So, yun lang. Palamigin natin ng konti bago tanggalin sa molder. Tanggal tayo sa molder. Gamit yung toothpick. Pasensya na po, maingay kasi malakas po ang ulan ngayon. Tapos, lagyan natin ng budbud. Pwede namang latik. Tayo, ang lagay natin ay budbud. So, kaya kinakamay ko yan kasi ako yung kakain yan. O, diba? Napakaganda ng ating sapin-sapin. Yon. Okay. Thank you so much. Ito na po yung ating finished product. Ang ating tricolor sapin-sapin. Thank you so much for watching.
Napakaganda po ng ating finished product. Thank you for watching.